Mga scientist, mga sangkay may nadiskubre na namang panganib sa ating planeta. Ano kaya ito? Yan po ang ating mag-uusapan ngayon. Alright guys, magandang oras po sa lahat ng mga nanunood, lahat po ng mga taga-subaybay ngayon, lalong-lalo na po yung mga solid sangkay. So, bago po tayo magpasimula mga sangkay, pakicheck po muna kung kayo na po ay nakapag-subscribe dito sa ating channel. May makikita po kayong subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag niyong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Alright guys, ito nga po. Ito yung na-discover ngayon ng mga eksperto pagdating po sa kalagayan ng ating mundo. Doon po sa Europe, ang air pollution ay lalo pong lumalala. Imagine niyo mga sangkay, mas malala pa ito kaysa sa noon na problema din po nila pagdating po sa polluted na hangin. Ngayon mga sangkay kasi, yung ibang mga tao doon, pumupunta na po sa doktor, nagpapakonsulta mga sangkay dahil po sa nahihirapan huminga. Subalit mga sangkay, ang sagot po ng mga medical professionals, dahil po sa polluted air. So mga sangkay, marami po sa mga lugar o mga bansa sa ating mundo, including in our country, mga sangkay, problema po ang marumi at polluted na hangin. Eto mga sangkay, panoorin po natin. Continues to be a big killer across Europe. Well, air pollution continues to be a big killer across Europe. Analysis from our data journalism team has revealed that last year, most people lived in areas where air quality fell short of standards set by the World Health Organization. To tackle the problem, the European Parliament is set to vote on tougher rules next week. Pollution threw Natasha's life plans up in the air. So ito mga sangkay, may magkikwento po dito kung paano po siya, kung ano po ang kanyang nararamdaman dahil po sa polluted na hangin doon sa Europe. She was once a cycling instructor here in Brussels, but all that time spent in rush hour traffic took its toll on her lungs. I was waking up at night and struggling to breathe. It Grabe. Gumigising daw po siya sa gabi, tapos bigla na lamang pong nahihirapan po siya sa kanyang paghinga. happened several times, so I went to my doctor. Maraming beses na po nangyari ito. He more or less told me it was linked to air quality, so this really forced me to reconsider my job. O, diba? Ang doktor po, walang ibang sinabi, mga sangkay, kundi dahil po sa air quality. Nararamdaman nyo ba yan, mga sangkay, sa Pilipinas, na minsan nahihirapan din po tayo sa paghinga? It may be, mga sangkay, I'm not a doctor, pero maliban po syempre sa mga sakit-sakit na rin po na dulot ng polluted air, it may be, mga sangkay, dahil po yan sa pollution din ng ating hangin. Marumi po talaga. Mayroon nga pong microplastic po dito sa Pilipinas na sinasabi na itong mga microplastic ay nakalutang na po sa hangin at hindi po natin namamalayan na nalalanghap na po natin yung mga plastic na sobrang liliit lamang. Galon po katindi ngayon. So, patunay lamang mga sangkay na ang ating planeta ngayon ay talagang nasa isang malaking problema at kailangan po mag-take ng action ng world leaders. Itong climate change ay lalo pong lumalala dahil po sa pollution. 'Di ba? Ang pollution po kasi talaga ang nagdadala papunta po sa isang malaking trahedya in the future. Ako, mga sangkay, mahirap po itong kalagayan ng ating planeta ngayon kung hindi po masusugpo ito ng world leaders. But again, mga sangkay, if we are going to talk about the Bible, syempre mga sangkay, ang sasabihin po ng Biblia dyan, naihula na po. Naisulat na po na ganito ang magiging kalagayan ng ating mundo pagdating ng araw.
At ngayon nga mga sangkay, halos sabay-sabay po na nangyayari o nagaganap po ang iba't ibang klaseng sakuna. No? Ito, air pollution, which is totoo din, India, mga sangkay. Malala po ang kanilang sitwasyon doon dahil po sa polluted na hangin. Natasha set off on a new career in education and now takes the scenic route. She's not the only one seeking a breath of fresh air. Hindi lang daw po siya ang nag-iisa na naghahanap po ng malinis na hangin. DW researchers crunched the numbers and learned that last year, 98% of people in Europe lived in areas where air pollution levels exceed WHO recommendations. Ayan o, mga sangkay. Itong mga naka-red, ito po ang sinasabing polluted. So imagine ninyo mga sangkay kung gaano katindi po itong pollution dun sa Europe. We know naman mga sangkay, pag sinabi pong Europe, isa po ito sa malagong lugar sa ating mundo. Yung mga bansa doon talagang very progressive. Meron mga sangkay, meron po tayong hindi nakikita na ang nakakakita po mga eksperto. No? At eto nga po mga sangkay ay ang air pollution. Sa kabila po ng patindi at pagiging advanced ng technology ng ating mundo, kasabay po nito ay nasisira po ang ating paligid na nagdudulot po ng malaking problema kagaya po nitong air pollution. Paris, Barcelona and Athens are particularly affected, plus parts of coal-producing Poland and the area of northern Italy around Milan. Imagine niyo yan mga sangkay, yan po yung usok. Akala po natin usok yan. Yung pala yan po ay tinatawag na air pollution. Marumi pong hangin. I don't know mga sangkay kung ano po ang isa sa pinaka-deep reason about dito. Pero, di ba nga po sa Europe, mga sangkay, nagkakaroon po ng pagkasunog ang kanilang kagubatan? Na nagmitsa din po ito ng pagkakaroon ng maruming hangin sa kanilang mga lugar doon. Industry, transport, agriculture and domestic heating all contribute to air pollution. Grabe. Yun po yung mga nabanggit na nagko-contribute sa lalong lumalalang polluted o maruming hangin. Which is linked to an estimated 300,000 premature deaths in the EU each year. Grabe. And researchers say that's not all. They are costs on ecosystem damage, on public health costs, work days loss. Ecosystem damage. Ibig sabihin, mga sangkay, hindi na po ito basta-basta maliit na problema lamang. Yung kalikasan natin, nasisira na rin dahil sa polluted na area. So, saan pa tatakbo ang tao kapag sira na po ang kalikasan? There is a clear cost on forestry damages. There is a cost on cultural heritage damage. The impacts on our health and on our finances are huge. Now, Europe is trying harder to clean up its act. The European Commission is proposing tighter legal limits on air pollution levels. So, ngayon mga sangkay, ang Europe ay nagdesisyon na kailangan na nilang ayusin ito. Tama nga naman mga sangkay dahil kung hindi po sila magte-take ng action, magkakaroon po sila ng mas malala pa pong problema sa bawat dumaraan na taon. At hindi po natin alam kung ano po ang magiging future. But, again and again, ang mundong ito, mga sangkay, wala naman po talagang sinabi ang Biblia na magiging maayos na magiging maayos. In fact, mga sangkay, nagpapaliwanag po ang salita ng Diyos na habang dumadaan po ang iba't ibang panahon, ang mundo po ay lalong mas magiging miserable ang kalagayan. Diba? Mas malala pa nga po yung nakasulat sa Biblia pagdating po sa future. So, ang kailangan gawin lamang po ng tao habang nakikita po natin ito, hindi po natin alam kung anong gagawin ng world leaders, but is safety na po natin ang ating mga sarili, mga sangkay. Maglingkod tayo kay Lord at isecure po natin ang ating mga kaluluwa na pagdating ng araw
anuman at anuman ang mangyayari sa ating planeta, ready po tayo at naglilingkod po tayo kay Lord. Diba? Alam nyo mga sangkay, kung kayo po talaga ay nagbabasa ng Biblia, mababasa nyo doon na kung saan marirealize nyo that we are living in the last days. Kaya nga po mga sangkay, wag na po tayong ano ba tawag dito? Pa-easy-easy lamang. Na parang wala pa naman. Remember mga sangkay, nung panahon ni Noah, diba? Marami po ang napahamak dahil hindi po nakinig. Okay? Imagine niyo 120 years, ginawa po yung arka ni Noah kasi darating daw po yung malaking pagbaha. Pero sa mga huling mga panahon, binaliwala po nila yun. Hanggang sa ang nakapasok na lamang po, pamilya na lamang ni Noah. So right now mga sangkay, hindi na po gugunawin ng Diyos ang ating mundo sa pamamagitan po ng tubig. Alam nyo na kung ano ang gagamitin ng Diyos, mga sangkay, pagdating ng Judgment Day. At ito na nga po mga sangkay, ang update tungkol po sa kalagayan ng ating panahon, kalagayan po ng ating mundo na nadiskubre ng mga eksperto. Ano po ang inyong komento? Just comment down below. At syempre, bago po tayo magkalasan mga sangkay, pakisubscribe po muna itong isa kong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube at kapag nakita niyo na click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.